Hello, welcome back sa aking YouTube channel. This is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. At ayun na nga for today's video, no? Meron na naman pong bagong palang biktima itong si Kibuloy. At alam niyo ba ang pinakabata? 12 years old. Nako, hindi pa nga natatapos yung mga kaso niya. Meron na naman pong panibagong kaso. 12 years old. Pati ba naman 12 years old ay pinagsamantalahan ng manyakis na pastor na to, na kulto na ito? So yan, panoorin natin ito. At kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, subscribe mo na yan. No? Baka naman, isang subscribe lang at paki-like na rin ng ating video. Huwag na natin ito patagalin pa, huwag na natin pasikot-sikutin pa. So panoorin natin itong balita na to at bigyan natin to ng reaction. Let's go! Bukod sa patong-patong na mga kaso, may mga bagong sumbong ng pang-aabuso laban kay Pastor Kibuloy na natanggap ang pulisya na nakitaan umano ng alarming pattern. Ang pinakabatang biktima, 12 taong gulang lamang. Lagot na! Pakinig niyo yun. 12 years old, ha? Ayan, baka sabihin, saan nyo na naman nakuha itong mga taong ito na nagsisinungaling na naman? Sasabihin na naman ni Kibuloy, mga sinungaling, lalo yung si Risa Hontiveros ang tawag nila, ni Risa Hontiveros. Kung saan daw nakukuha at binabayaran. Kalokohan mo, Kibuloy, mga palusot mo. Ayan, ha? Sa dami niyan ngayon, panibago, 12 years old. Tuloy. Oh, teka. Oh, tuloy natin to. Nakatutok live si June Veneracion. June? Mel, habang nakakulong dito sa PNP Custodial Center, mukhang may panibagong dapat paghandaan si Pastor Apollo Kibuloy. May natuklasan daw kasi ang PNP ng mga bagong kaso ng sexual abuse sa mga batang biktima. Big sabihin, pag sinabing bago, hindi pa to na nakakapagreklamo noon. Na, sa daming pending, may bagong kaso na naman. Naku, yari ka kay Buloy, ang rape. Kapag ang rape, di ba? Ang rape yan ay panghabang buhay na pagkakakulong. Delikado ka dyan, Kibuloy. Kawawa yung mga miyembro mo na paalamunin, lalo-lalo na yung mga sumisigaw na tatay na ipaglalaban nila daw hanggang kamatayan si Kibuloy dahil pinapaaral daw nila yung kanilang mga anak. Di wow, magulang kayo, karapatan niyo yung paaralin. Tapos ngayon, sisi nyo sa gobyerno kapag nakulong itong si Kibuloy. Di ba napanood ninyo yun? O, ituloy. Ba't lagi nang? O, tuloy. Sa 16 na araw nilang operasyon sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City, may mga natuklasan umano ang PNP ng mga bago at nakakaalarmang insidente ng sexual abuse na kinasangkutan umano ni Pastor Apollo Kibuloy. 12 anyos lang daw ang pinakabata sa mga biktima nang mula umano sa piling grupo ng mga babae na ang tawag ay pastoral o yung nasa inner circle daw ni Kibuloy. Ayon kay PNP Chief Romel Francisco Marbil, ibinunyag umano ng mga biktima ang kanilang nakakakilabot na karanasan na nakitaan ng anyay alarming pattern ng pang-aabuso. Dagdag niya, masinsin ang sinusuri ang mga ebidensya para matiyak ng malakas ang kaso laban kay Kibuloy. Mismong mga magulang ng mga biktima umano ang nagsumbong sa mga pulis na nasa KOJC compound nung panahon ng operasyon. They were also victimized by Pastor Kibuloy allegedly. Inabuso din daw allegedly. Ayon sa abogado ni Kibuloy na si Attorney Israelito Torion, hindi pa siya magkukomento sa mga aligasyon dahil wala pang malinaw na detalye na naibabahagi sa kanila. Sakaling manaig ang utos ng Quezon City RTC Branch 106 kung saan may kasong child and sexual abuse sina Kibuloy. Ito ang magiging kulungan sa Quezon City Jail ng pastor at kapwa-akusadong si Crescente Canada. Sa female dorm naman ikukulong sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Depende sa security assessment kung ihahalo pa sila. Nako, ito na yung magiging bago nilang Kingdom of City Jail. KOCG na. Yung nabasa ko dati. Ano na isang araw. Ang pangalan daw, hindi na KOJC. KOCG. CJ. No? Kingdom of City Jail. Hindi na KOJC. Kingdom of City Jail na. O, ayan. Diyan na sila maninirahan. Diyan na makukulong sila habang buhay. Yan yung bago nilang kingdom. Ano? Yan yung pinagmamalaki nila ngayon. Diyan na sila.
Yung pera mo Kibuloy, hindi mo na magagamit yan. Ano? Magagamit mo siguro para lang sa magandang higaan mo dyan. Pero yung makalaya ka sa labas, nako, never na yan. Napakalabo na yan. Depende na lang siguro kapag talagang nabayaran mo. Pero kapag ganyan, malalaking kaso, publiko na yung mga taong bayan na ang kalaban ng gobyerno kapag nagkataon na pinalaya ito at napawalang sala kadami-dami ng mga nagsusumbong sa batas, no? Nagsusumbong sa mga pulis na inaakusahan si Kibuloy na talagang ni-rape sila, no? Ewan ko lang kung makalaya pa talaga to. PDL o Persons Deprived of Liberty. Kung ano ang treatment, how we classify, pagsiselda at treatment sa isang ordinaryong PDL, ganun din po sa kanya kasi ordinaryong PDL lang po din. Tama yan. Ano, kapag ka ordinaryo ka, dun ka. Dun ka, wala namang, dapat ganyan, wala dapat VIP. No? Pero hindi natin sure. No, mabigyan lang ng maraming pera itong mga pulis na to. Pero wag naman sanang maging ganun. At sana, naku, pahirapan naman sana ito si Kibuloy kasi napakaraming purwisyo na ang ginawa. Kahit sabihin natin na tumutulong siya sa mga maraming tao, balat kayo lang pala. Sa likod pala nun ay kasamaan. 'Di ba sabi nga ni Harry Roque, kadiliman laban sa kasamaan. O, ayan na, sila lang yun, maglalaban. O, tuloy. Yan sa paningin ng BJ. Ang gusto talaga ng kampo ni Kibuloy ay house arrest o mailipat siya sa kustudiya ng AFP, bagay na kinontra ng Defense Department. Arito, mahigpit ang security protocol sa mga Pa-house arrest pa kayo, ha? pasilidad ng AFP, kaya hindi pwedeng gawing kulungan ng mga suspect na may kasong kriminal. Pinapaubaya naman ng Justice Department sa korte kung pagbibigyan yan. As far as I remember, yung mga binibigyan ng house arrest, yung mga hindi nag-resist o kaya pumayag kagad na maaresto. Na ngayon, Yun. mananatili muna si Kibuloy at mga kapaakusado sa PNP Custodial Center dahil sa mosyon ng PNP. May utos din kasi ang Pasig RTC Branch 159 na iharap ang mga akusado sa arraignment doon sa Biyernes para sa hiwalay na kasong qualified human trafficking na non-bailable. Pinaghahandaan na ng PNP ang seguridad Yung para dyan. yung human trafficking non-bailable. Tapos yung rape, naku, lagot na. No? Yung isa, hirap ng papawalang bisa nun. Tapos ang dami-dami pang kaso. Delikado. Sakit, yak. Susuotin ng mga akusado ng bulletproof vest. Ang QCRTC naman ay via video conference ang kanilang arraignment sa araw ding yon. I'm sure some of their supporters would like to see them in person after their arrest, but these are these are being considered in terms of laying down the security that will be implemented during the arraignment po. Bukod sa kanyang mga abogado ay nabisita na rin daw si Pastor Apollo Kibuloy dito sa PNP Custodial Center ng kanyang spiritual advisor. Mel. Maraming salamat sa iyo. Okay, ayan. Napanood na natin, ha? Iyak ka ngayon, Kibuloy, dyan. Dyan ka na. Dyan ka na tatanda. Sasamahan ka sa pagtanda. Ayan, sana makulong na talaga to ng habang buhay at wala na sanang tumulong, no? Kahit alam naman natin ang dami-daming tumutulong sa kanya, wag naman sanang tulungan yung mga ganitong tao na alam lamang ikasamaan, ano? Alam niyo, nainis ako dito. Sabihan ba naman siya, nagsabi ba naman siya, Son of God, na siya daw ang daan para daw siya ay maligtas na tayong lahat. Kalokohan dun pa lamang. Kalokohan na, isang kulto na. 'Di ba? Wala eh. Yan ang nangyayari. Kapag ka talagang inakap mo ang kasamaan, walang mangyayaring maganda sa'yo. No, so yun lang. Sana makulong ito ng habang buhay dahil sa kanyang sunod-sunod na kaso at sa mga susunod pa na hahain sa kanya. Sana marami pang magsampang kaso sa kanya. So yun lang for today's video. Once again, this is Boy Sausaw, ang Sausawero sa issue ng iba. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Bye-bye!